O Anime Recaps Tagalog, mapapawaw ka sa sarap. Nax, ang title ng ating anime ay laging nasa umpisa at nakalagay din sa itaas ng video. Baka naman pwedeng pakipanood kahit tig isang buong patalastas lang. Ang ating anime series ngayon ay pinamagatang Darwin's Game. Nagsimula ang series kay Hamada na hinahabol ng kinatatakutan niyang food panda dahil hindi yata siya nagbayad. Kasali kasi siya sa isang survival game na kailangan nilang magsakalan at ang mananalo ay patuloy na mabubuhay. Ginamit ni Hamada ang option na call a friend at nagawa nitong matawagan si Kaname Sudo. Kaso ay nakarating siya sa isang dead end kung saan parating na ang panda. Ginamit ni Hamada ang kanyang kakaibang cutter na baril at pinatamaan ng invisible na kalaban pero hindi ito natamaan. At sa halip ay naibalik pa ang bala nito na siyang tumapos kay Hamada. Sa paaralan ay pinakita si Kyuda Hiroyuki na nagtanong kina Sudo Kaname at ng isang extra kung nakita nila si Hamada. Pero walang alam ang dalawa at sinabi lang ni Kaname na nag-text ito sa kanya tungkol sa isang laro sa app. Nang marinig ito ni Hiroyuki ay pinigilan niyang sumali ang bida pero huli na ang lahat dahil isang ahas ang lumabas ng app at kinagat ang kanyang leeg. Nahilo si Kaname at nakakita ng paru-paruji. Samantala ay pinakita naman ng isang pro fighter na si Kar Inoshukan na katatapos lang pumatay ng mga kalaban. Pumangit ang pakiramdam ni Kaname kaya nagpaalam itong umuwi tapos nagkaroon pa ng barcode ang kanyang leeg. Sinabi ni Hiroyuki sa kanya na pupunta ito ng bahay nila mamayang gabi para mag-usap sila tungkol sa laro. Sa tren ay pinindot ni Kaname ang Darwin's Game app at nakita ang makakalaban nito si Pandacon. Saka nagulat siya dahil nagsimula na daw silang maglaban at biglang lumitaw sa harap niya ang nakadamit ng panda. Akala niya kung joke lang pero lumapit ito na may dalang kutsilyo at inatake ang bida. Sinipa ito ng bida at mabilis na lumabas ng sasakyan at tumakbo patungong pulis pero hinabol siya ng Pandacon. Nagpatulong siya sa pulis pero maging ito ay pinatay lang ng Pandacon. Papatayin din sana nito ang bida pero dumating si Hiroyuki at pinana ang likod ni Pandacon. Nag-invisible ang panda pero ginamit ni Hiroyuki ang kapangyarihan ng mata at nakita ang panda. Pero nasaksak siya sa tiyan. Kaya sinaksak din niya ito ng palaso. Tinulungan siya ni Kaname at dinala sa isang parking lot. Tumawag sila ng ambulance pero signal cannot be reached. Sinabi ni Hiroyuki na magtago si Kaname hanggang matapos ang countdown ng laban. Nagpahabol ang bida sa panda at nagtago siya ng CR para mailigtas ang kasama. Nag-invisible ang panda sa pagpasok at naglabas ng baril na kinuha sa pinatay na pulis. Binaril niya ang mga pinto pero lumabas si Kaname gamit ang fire extinguisher at inatake ang panda. Sa labas ay nagpatuloy ang kanilang laban pero natatalo si Kaname dahil hindi niya makita ang kalaban. Matutuli na sana siya kung hindi lang dumating ang isang mabilis na sasakyan na binundol ang invisible na Pandacon. Kalaunan ay nagring ang app at nanalo si Kaname. Saka sinabi ng panda na malas daw niya dahil natalo siya ng isang baguhan na hindi pa alam gamitin ang kapangyarihan nitong Seagull. Naguguluhan si Kaname na nagtatanong ng unti-unting maglaho ang panda sa pamamagitan ng mga lumabas na cubes. Mabilis niyang tinawagan ng emergency para sa kaibigang si Hiroyuki pero pagdating niya sa kinaroroonan ng kaibigan ay naubos na rin ito na parang nahukay na Minecraft. May nakuha daw siyang regalo sa app at may nagdala nga ng box sa kanyang pinto. Nang tignan niya ay isa nga itong baril kaya nasabi ng bida na galit siya sa larong iyon. Pinakita naman ng isang grupo ng mga gangster na inatake ng grupong tinawag na 8. Si Wong ang kanilang pinuno at gamit ang sigil nito ay pinagpuputol ang kawawang lalaki. Kalaunan ay nagpunta si Kaname sa isang bodega kung saan magkikita sila ni Shuka. Nag-send kasi ito ng message gamit ang app at ituturo daw nito ang mga dapat malaman ng bida. Kaso nang magkita sila ay sinabi ng babae na walang paraan para makaalis ng laro kundi ay ang patayin na lang ang mga kalaban nito. Sinabi ng babae na sasagutin lang niya lahat ng tanong ng lalaki kapag nakita niyang mapagkakatiwalaan na niya ito. Saka nagtanong ang babae kung ano ang sigil nito, pero sinabi ng lalaki na hindi niya alam ang sigil. Kaya sinabi ng babae na ito ay natural lang na malalaman ng player ng oras na nakasali siya sa laro. Tinignan ng lalaki ang app at nabasa nitong not classified daw ang sigil niya. Sinabi ng nagseryosong babae na kapag wala siyang nakitang armas ni Kaname ay hahayaan niya itong mabuhay. Hindi nga dinala ng lalaki ang kanyang baril pero may mga armas pa rin siya doon. Kaya sinabi ng babae na papatayin na niya ang bida. Agad na tinutok ni Kaname ang flashlight sa babae kaya nasilaw si Shuka at nakatakbo ang lalaki. Pero bago pa siya makalabas ng pinto ay nakaramdam siya ng panganib at nagawa niyang makailag sa armas ng babae. Binuksan ng babae ang mga ilaw, kaya parang nahuling daga ang bida. Na-corner ang bida at nakita nito ang sigil ni Shuka na kaya nitong makontrol ang ilang matutulis na kadena. Hinahabol ng matulis na tanikala ang puwet ni Kaname na nag-iisip na wala siyang sigil. Napaisip ang bida na sana naman ay mayroon siyang armas para madepensahan ang puri. At nagulat siya nang mula sa kung saan ay bigla na lang siyang nagkaroon ng baril at mabilis na binaril ang babae. Nagulat si Shuka pero nakailag ito.
Sinabi ni Koname na mag-usap sila ni Shuka pero hindi sumasagot ang babae. Bagkus ay diretso lang ito sa pag-atake kaya nasugatan ang kamay ni Koname pero agad niya itong nilagyan ng duct tape. Habang nagtatago ay napagtanto ni Koname ang kanyang sigil na kaya niyang gumawa ng replika ng nahawakang bagay. Naglagay siya ng patibong para kay Shuka. Tinalian niya ang baril at pinaputok ito. Agad itong pinuntahan ni Shuka pero nakitang wala doon ang bida. Saka namatay ang ilaw pero nakapag-adjust na ang paningin ni Koname sa dilim. Matapang niyang inatake si Shuka kahit na matalim ang mga kadena nitong umaatake sa kanya. Pagkaabot sa babae ay kinuryente niya ito gamit ang stun teaser saka gamit ang sigil ay kumuha ng baril at tinutukan ang napahigang babae. Sinabi niya ditong tumigil na sa laban kung ayaw niyang paghati-hatiin ito ang kanyang katawan. Sinabi ng babae na walang ibang paraan para matigil ang laban, maliban na lang kung isa sa kanila ang sasuko. Napagtanto ni Shuka na nagsasabi ng totoo si Koname at nakita rin niyang malakas ang lalaki. Kaya sa huli ay sumuko ang babae at sinabing gagawin ang lahat ng gusto ng lalaki. Nang ligtas na ay nawalan ng malay si Koname at natamba sa ibabaw ni Shuka na napawaw na lang sa kiliti. Kaya paggising ni Koname ay nagulat na lang siya dahil nasa kama silang dalawa ni Shuka, tapos natanggalan pa siya ng damit. Tapos sinabi pa ng babae na bumuo daw sila ng pamilya, kaya napangangan na lang ang bida. Ngunit kalaunan ay sinabi ni Shuka na ang tinutukoy niya ay bumuo sila ng grupo para sa larong iyon. Saka siya hinatid ng babae sa labas at sinabing saka na lang sila magkita ulit. Nang bibili lang sana ng buko juice ang bida ay nagulat siya dahil naging milyon na yung pera niya sa bangko. Pero malungkot pa rin siya dahil mga buhay ang kapalit ng perang iyon. Pinakita naman sina Danju at ang isa pang misteryosong babae na naglalaban sa isang cage. Mabilis na natalo ang black belt na Danju at mabilis ding nawala ang babae. Kinabukasan ay nagkita ulit sina Koname at Shuka at nang mabanggit ng bida ang tungkol sa laro ay pinigilan siya ni Shuka. Sinabi nitong mag-ingat siyang mabanggit ang laro sa publiko dahil pwede siyang mamatay. Bigla daw kasing nag-teleport ang ilan na nasabi ito sa publiko at namatay. Tinuruan ng babae ang bida kung paano mabuhay at makasurvive sa larong iyon. Saka pinag-usapan nila ng kaunti ang natanggap nilang notification na larong treasure hunt. Kalaunan ay pinakita naman ng isang information broker na si Kashiwagi Rain. Minamanmanan pala nito si Koname dahil sa 2 beses nitong pagtalo sa malalakas na mga manlalaro kahit bago lang siya. Tinawagan niya si Inukai at sinabi kung nasaan ang lokasyon ni Koname. Kaya agad na pinuntahan ni Inukai ang bida at inagaw ang cellphone nito. Saka tinawag ang lalaki sa isang eskinita na sila lang. Nagugulat daw si Inukai dahil natalo ni Koname ang magaling na player na si Shuka kaya gamit ang app ay nagdeklara ito ng laban. Agad na umatake si Inukai gamit lang ang boxing at nasuntok sa mukha si Koname at natamba. Tinutuya siya ni Inukai pero biglang naglabas ng stun gun ang bida at nakuryente si Inukai. Pero nagawa pa rin itong matuhad ang bida sa tiyan. Kaso ay nakuha pala ni Koname ang cellphone niya at ginawang hostage para tumigil sa laban. Susugod pa sana si Inukai pero dumating si Shuka at umatake gamit ang sigil nito kaya nagsayaw-sayaw sa pag-ilag ang madaldal na Inukai. Napilitang sumuko si Inukai dahil ayaw niyang masira ang cellphone kasi di na siya makakapaglaro ng ML. Kaya sumuko ito at nang binalik ni Koname ang cellphone niya ay biglang nagparamdam ang invitation game na treasure hunt. Saka bigla silang nabalot ng bloke at na-teleport ang tatlo sa ibang lugar. Marami sa mga player ang nakatanggap nito at kasama rin si Rain na swerte pang nakuha nito ang armas. Buti hindi siya naliligo. Nakasama rin ang boss ng 8 clan na si Wong. Napunta siya sa tuktok ng isang gusali pero hindi siya nag-iisa dahil agad itong inatake ng isang babaeng extra, na ang kapangyarihan ay apoy. Kaso ay ito ang naitapon mula sa gusali at parang naitapon na regla. Saka yung katawan niyang bumagsak ay naging parang graffiti na pinagkaguluhan ng mga tao. Naroon din si Shuka na nag-uusyoso nang biglang ma-erase ang memorya ng lahat ng mga tao at umalis doon. Ang misyon nila sa laro ay makahanap ng 3 klase ng ring na pwede nilang ma-convert sa points pagkatapos ng laro na ang katumbas ay malaking halaga ng pera. Ang mga player na di makakuha ng 3 ring ay kasama sa mga matitigok. Tinawagan ni Koname si Shuka pero pwede lang niya itong kontakin gamit ang app. May nakita siyang ring na agad na kinuha na magandang bracelet kapag nascan ng phone. Kaso ay nakita niyang may mga namatay agad na players doon. Nakita rin niyang nagagalawan na ang mga ring na ibig sabihin ay may nakakuha na ng mga ito. Naglabas siya ng pistol pang self-defense, pero dumating ang kamukha ni Punisher na may dalang baril ni Eddie Garcia. Nakita siya nito gamit ang phone at pinagbabaril. Hindi naman makalabas ang bida ng gusali dahil nasarhan ito ng mga ugat ng puno. Sa elevator ay na-corner ang bida at tinutukan ng nakamaskara. Nangatog ang bida at binigay ang ring para lang mabuhay. Pero sinabi ng nakamaskara na dahil may baril siya ay papuputukan pa rin niya ang itlog ni Koname. Ngunit nag-jam ang baril nito kaya tinutukan siya ng bida.
Pero hindi ito makalabit ng baklang bida kaya pagbukas ng elevator ay sumakay ang lalaki at nangantsaw pa ng bakla bago umalis. Dumating si Rain kalaunan at sinabi kay Koname na kung gusto niyang mabuhay ay huwag sasakay sa elevator. Pagbukas nga ng elevator ay naroon ang nakamaskarang lalaki na nabalutan ng mga ugat ng puno. Sinabi ni Rain na kagagawan nito ng isang tao na ang kapangyarihan ay makontrol ang ugat ng mga puno. Nagpakilala si Rain at sinabi nito kay Koname na mag-team up muna sila hanggang makaalis ng gusaling iyon. Ipinakita naman na marami palang mga manonood at sugarol ng larong Darwin's Game. Naroon din ang babaeng nakamaskara at ang manager ng Trinity na si Themis. Naipakitang si Shuka ang number 1 sa rankings dahil nakakuha na siya ng 6 na rings samantalang kasunod naman si Wong na may 5 ring. Isang grupo ang umatake sa babae gamit ang kani-kanilang mga sigil pero wala silang laban sa babae na pinagtutusok lang silang parang kwek-kwek. Inakala naman ni Shuka kung nakasampung ring na si Koname dahil magaling daw ito pero di lang niya alam na bakla ang bida. Samantala ay pinaliwanag ni Rain kay Koname na nasa Battle Royale sila at dahil isa siyang information buyer at seller ay alam nito ang karamihan sa mga bagay. Alam nitong hindi bayolente ang bida pero dahil nanalo siya ng 3 sunod-sunod na beses ay nakakaagaw siya ng atensyon sa iba. Pero sinabi ng bida na bakla siya at nais lang niyang mabuhay at maswerte lang siya kaya siya nakaligtas sa mga naunang laban. Kalaunan pa ay magkapareho ng rason ang dalawa na mas nais nilang tumakbo kaysa makipaglaban at mamatay. Nagsama ang dalawa at sinabi ni Rain na hindi pa niya nakikita kung sino ang salarin sa pagdami ng ugat ng mga halaman doon. Pero sinabi nitong kilala ang taong iyon bilang florist at kailangan nila itong imbestigahan. Habang naglalakad sa hallway ay napagtanto ni Koname na buhay pa ang mga inatake ng halaman at nakita nga niya sa cellphone ang pagdating ng mga ito kaya hinila niya si Rain at nakatakbo sila bago pa mabaril. Nagtapon naman ng blind grenade ang babae saka sila tumakas. Dahil nagsama-sama ang mga humahabol sa kanila ay napagtanto ng dalawa na kinokontrol ng florist ang ibang manlalaro. At nang nalalaman pa rin ng mga manlalaro ang lokasyon nila ay naisip nilang nakabantay sa CCTV room ang florist. Kaya binabaril nila ang camera. Nang unang makasali si Rain sa D-game ay agad niyang naintindihan ang sigil. May kakayahan siyang makita ang hinaharap gamit ang calculation ng nasa paligid. Nagawa nitong mailigtas ang kaibigan bago pa ito mabangga ng isang truck. Gamit din nito ay nagawa ng 2 bida na makatakas sa pag-atake ng mga tao ni Florist. Kaya nag-isip ng plano ang Florist at hinalughog ang lahat ng kwarto ng buong hotel. Pero hindi niya nakita ang mga bida na nagawang makapuslit sa isang kwarto. Kalaunan pa ay naisip ng Florist na binaril ng mga bida ang camera para magkaroon ng blind spot. Saka pumasok ang mga ito sa kwarto na hindi niya nakita gamit ang CCTV. Akala ng kalaban kung panalo na siya pero wala din ang mga bida sa kwarto. Nagpunta pala ang mga ito sa hagdan para pasabugin ang mga ugat doon gamit ang granadang nabili nila sa app. Nagplano pala ang mga bida na maghiwalay sila at magpahabol si Rain pataas. Nagulat ang florist nang makita si Rain na may kakayahang iwasan ang mga bala na tumitama sana sa kanya at nagawa niyang mabaril ang isang tao. Mas nagtaka ang florist nang makitang wala si Koname at nagulat na lang siya nang may sumabog. Nakarating na pala ng floor na kinaroroonan niya ang lalaki. Gagamitan pa sana ni Koname ng bomba ang mga halaman doon pero nagpakita ang florist. Saka sinabi nitong ang dahilan niya para sumali sa laro ay dahil sa pera. Saka gamit ang sigil nito ay binalot ang katawan. Tinapunan ito ni Koname ng bomba pero walang epekto. Ginamit din niya ang replika ng nahawakan niyang baril ng nakamaskara pero hindi din tumatagos ang bala nito. Nasira ang machine gun ng bida dahil sa pag-atake ng kalaban pero muli siyang kumuha. Nagtapon ng bomba ang bida at nang aatake sa harap niya ang florist ay binulag niya ito. Saka siya tumakbo ng mabilis. Pero naabutan siya ng masamang damo at sinuntok sa sikmura at natapon sa altar. Walang tigil sa pagbaril ang bida pero natalo pa rin siya ng masamang damo at na-corner. Sasuko na sana siya pero nagsalita ang nasa loob niya na isang panday. Kamag-anak niya pala si Panday. Saka tinuruan siya ng Panday kung paano gamitin ang dala niyang gwapong baril. At sinabi nitong siya din yung Panday. Aatake na sana ang masamang damo pero nagising ang palaban na version ni Koname at nakagawa pa ito ng mas malakas na bala. Dahil dito ay nasira ang armor ng florist at natamba. Sinabi nitong patayin na siya pero tumanggi ang bida. Nanghina si Koname pero dumating si Rain at binalaan si Hiragi Ichiro na huwag gagawa ng kalokohan kung ayaw maitanim sa lupa. Kalaunan ay nag-offer ang 2 bida kay Ichiro na magkaroon sila ng pansamantalang kasunduan para malabanan ang paparating na mas delikadong grupo ni Wong na sinimoth lahat ng mga ring malapit sa kanila. Samantala ay isang sniper ang binalak barilin si Shuka pero hindi niya malak ang target at sa isang tusok lang ay tigok ang babae. Para mas ligtas ay naisip ni Shuka na pumasok sa subway pero may babae naman na nakatingin sa kanya. Natulog saglit si Koname at napanaginipan ang mga kaibigang namatay na sumali sa laro. Sumali daw ang mga ito para lang may pambili ng bike.
Kalaunan ay kinausap ng tatlo ang nakamaskarang lalaki na sumali sa kanilang grupo. Pero tumanggi ito, ganun pa man ay pinakawalan ito ng bida basta huwag na silang aatakihin. Aalis na sana ito pero nang marinig nito ang pangalan ni Wong ay nagbago ang isip niya at sumali sa mga bida dahil galit siya sa 8 clan. Pinakita naman si Wong na nakaipon na ng maraming ring kasama ang clan nito. Sa kabinalak nilang pagsapit ng gabi ay tatawagin ang buong grupo kahit ang mga di nakasali sa laro para pasukin ang gusaling kinaroroonan ng mga bida. Nagulat naman ang tatlo dahil hindi daw mukhang durugista ang nakamaskara kanina na si Mei sa Ryuji. Saka nagtaka sila nang mabasa na hindi pala sigurado kung talagang ligtas na sila kapag nakakuha sila ng 3 ring. Pero sinabi ni Ryuji na pagtuunan muna nila ng pansin ang pagdating ni Wong. Habang nag-iisip ay biglang nakatanggap ng message si Konemei. Mula ito kay Shuka na nagpapatulong. Inakala ni Konemei kung nagbibiro lang ito pero nasabi ni Rei na posibleng nasa peligro ang babae. Pinakita ang nangyari kay Shuka na pagpasok niya ng subway ay sinundan siya ng batang si Soy. Naglalakad siya nang biglang may umataking tubig sa kanya. Binabalak siyang lunurin ng tubig pero tumakbo ang babae at mabilis na hinanap ang may-ari ng Seagull. Nakita naman niya si Soy ngunit naging batang lalaki ito. Inatake ni Shuka ang bata gamit ang kadena pero naging yelo ang tubig na harang ni Soy. Gumamit si Shuka ng drill pero kulang pa rin, tapos patawa-tawa pa ang version ni Soy. Tumakbo si Shuka para iligtas ang sarili. Pero inabutan na siya ng tubig kaya nalulunod ang bida. Nagpa siya naman si Konemei na tulungan si Shuka at nagpaalam ito sa iba. Pero sumama si Ryuji sa kanya para masigurong matulungan nila si Shuka at may makasama silang malakas laban kay Wong. Tumanggi si Rei noong una pero sinabi ni Konemei na walang iwanan sa kanilang clan at dapat lahat at gawin ang kaya para tumulong. Kaya sinabi ni Rei na bibigyan sila ng cover bilang isang sniper. Sa labas ay pinakita ni Konemei ang Seagull nito kay Ryuji. Sinabi nitong may mga bagay na hindi niya kayang kopyahin, tulad ng sasakyan at ng ring na kanilang iniipon. Sinabi naman ni Ryuji na ang kanyang Seagull ay lie detector na nababasa niya ang nagsisinungaling at nagsasabi ng totoo. Nadiscover naman ni Rain at Ichiro na may mga code ang bawat ring at pinag-aaralan pa rin nila kung paano tapusin ang larong iyon. Samantala ay nakarating malapit sa subway ang dalawang bida at may nakita silang nagtatagong player. Pinalabas nila ito at sinabing hindi nila sasaktan basta hindi rin sila aanhin. Kaya nagpakita ang batang si Soy. Nabasa ni Ryuji na wala itong armas at hindi rin ito nagsinungaling kaya agad silang nagpunta ng subway. Pero nakita nilang puno na ito ng tubig. Kaya agad na hinubad ng bida ang damit, at sinabing kung di siya makabalik agad ay ibigay sa bata ang kanyang rings. Saka lumangoy ito para hanapin ang chicks. Pagkaalis ay tinutukan ni Ryuji si Soy dahil naramdaman niyang may nalalaman ito. Kaya lumabas ang isang version ni Soy at pinakita ang Seagull at tumakbo. Nilagyan din ito ng yelo ang baril ni Ryuji para hindi niya makalabit. Samantala ay nawalan na ng lakas si Shuka at nahulog sa tubig. Sa labas ay hinabol ni Ryuji ang bata at naipakitang nag-iba na naman ito ng version. Nagtago ang bata sa isang grocery store habang sinasabi ni Ryuji na hindi niya papatayin ang bata dahil may tatanungin lang ito. Naipakitang 2 kaluluwa ang nasa loob ng katawan ni Soy, kasama niya ang kaluluwa ng kapatid na si Sota. Naglalaban ang dalawa dahil nais ng lalaki na patayin si Ryuji samantalang ayaw naman ng babae. Pumasok si Ryuji sa loob at narinig ang tumutunog na cellphone. Pero nang lapitan niya ito ay biglang nagsilabasan ang tubig sa mga bote at binalot si Ryuji saka naging yelo kaya di makagalaw ang lalaki. Binalak patayin ni Sota si Ryuji gamit ang matulis na yelo pero pinigilan ito ni Soy at kinontrol ang katawan. Samantala ay binutasan ni Konemei ang nakaharang na yelo gamit ang baril. At gamit ang cellphone ay nalaman nito kung saan naroon si Shuka. Kinuha ng lalaki si Shuka sa ilalim ng tubig at nakitang masarap ang bunganga kaya nag-perform ng CPR. Kaya nabuhay ang babae at masaya itong nakita ang bida. Saka hinalikan din ng lalaki para daw patas lang sila. Kalaunan ay nag-open up si Shuka at sinabi sa lalaki ang tunay na dahilan kung bakit siya sumali sa D-game. Nakita pala nito na may pumatay sa mga magulang niya. Nais niyang maghiganti at patayin yung kalahi ni Wolverine na nangtusok sa nanay at tatay niya. Saka nais din niyang tapusin ang taong utak ng D-game na kaparehas lang ng layunin ni Konemei. Gamit ang kapangyarihan ay muling binigay ni Konemei kay Shuka ang armas nito. Samantala ay pinag-aaralan ni Wong ang ring na kanilang nakuha. Hindi alam ng mga kasama ni Wong na mayroon pang mas importanteng mensahe na dapat nilang malaman para matapos ang laro pero may ibang hinala na si Wong. Samantala ay nagsorry naman si Soy kay Shuka dahil sa muntik na nitong pagpatay sa babae. Nagalit noong una si Shuka, pero dahil daw sa pag-trap ni Soy sa kanya sa subway ay nagawa niyang mahalikan si Konemei. Sa kagamit ang kapangyarihan ay tinanggal ni Soy ang mga tubig sa damit ng mga bida kaya natuyo ang kanilang damit. Sinabi naman ni Ryuji na pwede niyang tanggalin ang tubig sa katawan ng kanyang kalaban.
Pero ayaw ng bata. Sinabi ng bata na nag-iiba ang ugali niya dahil nasa kanya rin ang kaluluwa ng kapatid niyang si Sota. Kalaunan pa ay naging kasapi na rin ng clan nila ang bata. Samantala ay nagbago ang plano ni Rain at Ichiro na sa hotel didepensa laban sa 8 clan nang makita nilang napakarami ng tao ni Wong na umaatake. Pero sinabi ni Ichiro na magpapaiwan siya para makaipon ng pera para sa anak nitong may sakit. Sumakay sa elevator ang tao ni Wong na si Shigo ngunit inatake siya ng mga ugat ng halaman ni Ichigo. Kaso ay apoy ang kapangyarihan nito kaya madali lang sinunog ang halaman. Hinahanap niya si Ichiro pero wala ito dahil nasa baba pala ito at inatake ang naiwan niyang mga kasama at pinagkakarne ang mga ito. Saka umakyat si Ichiro para labanan si Shigo. Samantala ay nagawa naman ni Rain na makalabas ng gusali palabas ng sewer. At habang tumatakbo ito ay nagawa niyang ma-decode ang secret message na nakalagay sa mga ring na nakuha nila. Napagtanto niyang coordinates at password ang mga numerong nakita nila sa mga ring. At ito ang magtuturo ng pinaka-treasure na dapat nilang mahanap na sa tingin ni Rain ay nasa isang subway. Bago umalis ay sinabi ni Rain kay Ichiro ang mga taong malalakas sa grupo ng 8. Maliban kay Wong ay naroon si Kamizaki Keiichi na magaling sa karate at nakakabasag ng itlog. Ngunit mas dapat daw niyang mag-ingat kay Shigo na hindi lang ordinaryong apoy ang sigil. Sa paglalaban ni Ichiro at Shigo ay napatunayan ni Ichiro na talagang malakas ang tinawag nilang Fire Demon dahil madali lang nitong nasusunog ang kanyang armor. Naipit si Ichiro lalo na nang dumating si Keiichi na tinapon siya gamit ang karate kaya binutasan ni Shigo ang dibdib ni Ichiro. Hindi pa patay si Ichiro kaya ginamit niya ang mga ugat para pasabugin ang mga hinandang granada. Kaso ay nakagawa ng force field si Keiichi kaya nakaligtas ang dalawa. Sinundan nila ang bakas ng dugo ni Ichigo, at nang maabutan nila ay sinabi ng florist na swerte niya dahil nahulog sila sa patibong. Saka ginamit ni Ichiro ang natitirang lakas at pinabagsak ang gusali. Sa kanyang pagkamatay ay napaniginipan siya ng anak na nasa hospital bilang kanyang pamamaalam. Sa pagguho ng gusali ay maraming mga tao ni Wong ang namatay. Sa subway naman ay iniiwasan ni Rain ang mga tao ni Wong. Narinig ni Rain na hindi alam ng 8 clan ang kinaroroonan ng treasure. Pero dahil mabango ay naamoy ng isang lalaki ang babae kaya siya nabisto. Mabilis na tumakbo si Rain at nagawang makapagtago sa dumaan na tren. Pero paglabas niya ay nahuli siya ng malaking si Wong na nakalabas pa ang dilang pang tut-tut-tut. Nilock nito ang batang babae at linagatok ang kamay patalikod. Nagtanong si Wong kung nasaan ang treasure na kanilang hinahanap. Pero nagkwento ng walang kwenta ang babae para lang makakuha ng sapat na oras bago dumating ang mga kasama at niligtas siya. Sinubukang makipag-usap muna ni Kaname kay Wong pero mas gusto daw ni Wong na kunin lahat ang nais ng puwersahan at umatake sila. Nakipagpatayan naman si Shuka sa mga kalaban gamit ang kadena nito. Maging si Soy at Sota ay nakisawsaw na rin pero inatake sila ni Wong at nawasak nito ang armas ni Shuka. Pero kinuha ni Ryuuji ang kanyang atensyon dahil nais niyang patayin ito. Napagtanto ni Ryuuji na nakakaatake lang si Wong sa distansyang 5 metro. Hindi naman makahabol si Wong kaya inutusan ng 2 tao na istorbohin si Ryuuji. Nabaril si Ryuuji kaya gumanti ito. Pero nakalapit ang manyak sa kanya at pinutol ang kamay. Samantala ay dinala naman ni Kaname si Rain sa isang ligtas na lugar at gamit ang sigil nito ay nagawa niyang ma-decode ang pinakahinahanap na sagot para makuha ang final treasure. Kaso ay nalagay na sa panganib ang buhay ni Ryuuji dahil balak siyang maslice ni Wong. Pinakita pa nito ang koleksyong pangulangot na nilagay sa alak niya na kinuha niya sa ibang tao. At idedagdag niya dito ang pangkamot na gamit ni Ryuuji. Naiisip ni Ryuuji na magpakamatay gamit ang mga granada sa katawan pero biglang dumating si Kaname na sinabing sumusuko na daw. Kaya natawa si Wong. Pinakita ni Kaname ang susi na hawak at sinabing ito daw ang susi ng pinaghahanap nilang treasure. Saka sinabi nito ang kinaroroonan at password kung saan naroon ang treasure at kung paano nalaman ang bagay na iyon. Pero gamit ang sigil ay alam ni Ryuuji na nagsisinungaling lang ang bida. Nag-aalala si Ryuuji na mabisto ito ni Wong lalo at mamamatay tao ito at walang awa tulad ng ginawa niyang pagpaslang sa kanyang nakababatang kapatid sa harap niya. Naisip ni Wong na baka totoo ang sinasabi ni Kaname kaya pumayag ito sa nais ng bida. Pero sinabi ni Wong na papatayin niya si Ryuuji, kaya sinabi ni Kaname na patayin niya kung gusto niya. Ngunit gamit ang sigil ay alam ni Ryuuji na nagsinungaling si Kaname. Saka tinapon ng bida ang susi kay Wong para madistract ito. At habang busy si Wong sa pag-usisa sa susi ay binuksan ni Kaname ang tinuro ni Rain na kinaroroonan ng treasure gamit din ang passcode. Dahil dito ay nakuha ni Kaname ang totoong treasure na nasa tabi lang pala nila buong oras na iyon. Hindi na nakagalaw ang mga kalaban dahil sa teleportation at natapos ang laro. Sa pagkapanalo ni Kaname ay nanalo din ang misteryosong babae na tumaya sa kanya. Binuksan ni Kaname ang kahon at nakita nito ang isang cellphone. Tinawagan ito ng Game Master at binigyan pa siya ng 1,000 points kaya mas yumaman ang bida.
Nagalit ang bida dahil naiinis siya sa larong D-game. At dahil dito ay diretsyong sinabi ng Game Master ang kanyang totoong premyo na 5,000 points at 5,000 points din para sa kanyang mga kaibigan. Saka binigyan siya ng isang wish kaya sinabi ng bida na nais niyang umalis sa laro. Pero hindi ito pwede. Sinabi ng Game Master na dalawa lang ang paraan para makaalis ng D-game. Ang isa ay tapusin ang laro hanggang katapusan o di kaya ay patayin ang Game Master at ang system. Kaya nag-isip ng wish ang bida at sinabi sa Game Master. Bago pa sila maghiwalay ay nagbigay pa ng dagdag panday na sigil ang Game Master para sa bida. Saka siya na i-teleport. Pagkatapos ng 2 buwan ay pinakita na binigyan ni Rain ng pera ang anak ni Ichiro sa hospital sa tulong ng isang taong nagpanggap na mula sa isang kumpanya. Kaso nang hahabulin ng bata ang lalaki ay nabunggo niya si Rain kaya sila nagkausap. Saka binigay ni Rain ang kanyang contact info para sa bata. Samantala ay naghahanap naman si Shuka ng gusali na gagawin nilang base. At kasama na niya ang batang si Soy. Nagawa namang maibalik ni Kaide gamit ang sigil ang naputol na pangkamot ni Ryuuji. Kalaunan pa ay dinala ni Danjo ang lalaki sa kinaroroonan ni Konami na naging macho na dahil sa kabubuhat ng chicks. Doon ay naipakita na isa sa hiniling niya ay malunasan ang kamay ni Ryuuji at ang pakikipag-alay nito sa clan ni Danjo. Pero para maging karapat-dapat na alay si Konami ay dapat daw nitong ipakita ang galing sa pakikipaglaban kay Danjo. Kaya naglaban ang dalawa. Malakas ang katawan ni Danjo kahit na hindi pa nito ginagamit ang sigil. Nagpalabas ng mga bagong armas si Konami na mula daw sa nakausap nilang firearms dealer na nagkataong kilala din ni Rain. Kahit maraming nilabas na armas ang bida ay nagawang buhati ni Danjo ang malaking tipak ng bato at tinapon kay Konami. Kaya na-corner niya ang bida pero hindi inupakan. Pero kunwari naglabas ng granada si Konami kaya naging bato si Danjo pero blind grenade lang pala ang pinasabog niya. Maglalaro pa sana sila pero dumating ang misteryosong babae at pakiramdam ni Konami ay namatay na siya sa pag-atake ng babae. Pero hindi pala. Nagpakilala ang babae na si Liu Shuilan at siya ang rank number 1 player ng laro. Kanidnap ni Liu si Konami at dinala sa isang sasakyan at nagpakilala na isa siyang assassin. Nais daw nitong magpaanak para manatili ang pagkakaroon ng mga magagaling sa pakikipaglaban na lahi. Pero tumanggi ang lalaki dahil hindi siya Pinoy na buraot sa chicks. Hinabol ni Shuka ang sasakyan nila kaya tinawagan ni Liu ang mga ito gamit ang phone ng bida para patigilin sila. Pero sinabi ng lalaki na pahintuin nila ang sasakyan ni Liu kahit anong mangyari. Saka sinabi ni Konami na gawin siyang sex slave ni Liu kung nais niya, kapag nagawa niyang makatakas sa kanilang clan nang walang pinapatay. Dahil confident ay pumayag si Liu. Nagdeklara ng clan battle ang mga bida laban sa grupo ni Liu kaya malaya na nilang inatake ang sasakyan na kinaroroonan ni Konami. Binaril ni Rain ang gulong pero bulletproof ito. Kaya naghanda sa pag-atake si Shuka. Kaso ay lumabas din si Liu at nakita nitong si Shuka pala ang dahilan kung bakit matapang ang bida. Ginamit ni Liu ang kapangyarihan kay Shuka na maramdaman lang ang sakit ng pagkamatay pero nakaiwas si Shuka at buong tapang na inatake si Liu. Gamit ang Kung Fu ay madali lang na nasasangga ni Liu ang mga pag-atake ng kadena ni Shuka. Halos parehas lang ang kanilang galing pero nasa defense mode lang si Liu kaya mas magaling pa rin ito. Tatakas na sana ang kanilang sasakyan dahil sinaksak ni Liu ng kutsilyo ang gulong ng Humvee. Pero nagbigay si Konami ng 2 red horse na tinapon ni Shuka sa gulong at ginawang yelo ni Sote kaya nasira ang sasakyan ni Liu. Nagawang mahabol ng Sunset Raven Clan si Liu. Sinabi ni Liu na hindi siya natalo at sinabing nasa control pa rin niya ang laban. Ngunit sinabi ng butler nitong ang nanalo sa laban ay ang grupo ni Konami, dahil nagawa nilang mahabol si Liu base sa usapan nila kanina. Kaya tinanggap ni Liu ang pagkatalo. Sinabi ni Konami na ayaw niyang rekrutin ni Liu ang kanyang grupo. Pero sinabi ni Liu na siya ang sasali sa Sunset Raven Clan. Tumanggi ang iba dahil delikado si Liu, lalo na si Shuka dahil may karibal kay Junjun. Pero sinabi ni Konami na kung magtatraidor man si Liu ay siya ang una niyang patayin. Ngunit sinabi na wala pa siyang hinudas kaya naging kasapi ng grupo si Liu. Kanidnap ng 8 ang kaibigan ni Konami na si Shinozuka Yute kaya galit ang bida. Pinadala kasi sa kanya ang larawan ng kawawang kaibigan. Base sa impormasyon na nakuha ni Rain ay nalaman nila ang kinaroroonan ng 8 clan. May mga pulis namang nagpunta para sana iligtas ang kawawang biktima pero maging ang mga ito ay pinagpapatay ng mga tao ni Wong. Maging ang SWAT ay madali lang na pinaghihiwa ni Wong gamit ang kanyang sigil. Bagay pala niyang mag-apply na tagatagtad ng sibuyas. Habang wala si na Wong ay binigay ni Shuka ang cellphone kay Yute kaya nagawa nilang mag-usap ni Konami. Sinabi ni Konami na pindutin nito ang app ng D-Game para magawa nilang mailigtas siya at ginawa nga niya ito gamit ang dila. Samantala ay inutusan ni Wong si Shinji na bakla para patayin si Yuta. Ngunit ginamit ni Yuta ang bagong discovering sigil nito at pinitpit ang bala saka tinapon si Shinji na nahilo. Ngunit dumating si Wong kaya natakot si Yuta.
Sa labas ay inatake naman ng manyak na Sota at Rain ang ilang tao ni Wong at pinagdamit nila ng yelo. Pagpasok ni Konami at Ryuji ay napagtanto nilang may mali dahil hindi nila makita ang kalaban at ang kaibigan. Biglang nagpakita ang patawa-tawang si Wong at sinabing inutusan na nito ang kaibigan ni Konami na salubungin siya. Binuksan ni Konami ang isang duguan na carton at nakita sa loob ang na-chop-chop ng katawan ng kawawang Yuta dahil pinagtripan ito ng gago na maraming kuto. Labis na nalungkot si Konami sa nakitang itsura ng kaibigan. At napagtanto niyang walang silbi ang lahat ng miyembro ng 8 clan dahil kahit wala man sila sa D-game ay nag-enjoy pa rin silang pumatay ng mga sibilyan. Kaya nag-initiate ng clan battle si Konami laban kina Wong. Hindi nakaporma ang mga extra na agad na headshot. Umatake naman si Wong pero hinila lang siya ng kadena ni Shuka. Dahil sa inis ay hinabol ni Wong si Shuka para daw mag one-on-one sila. Dumating ang mas madami pang tao ni Wong pero lahat ng mga ito ay madaling pinatay ng dalawang bida. Para lang silang pumatay ng mga tumatakbong manok. Samantala ay naglalaban naman ang dalawang martial artist na sina Keiichi at Inukai. Malakas ang impact ng sigil ni Keiichi, samantalang ang sigil naman ni Inukai ay mabilis gumalaw at kayang dumami. Ipinakita naman si Wong na nakapasok sa isa pang warehouse kung saan nagpakita si Shuka. Agad na umatake si Wong pero bigla itong napatigil dahil nakita ang paa nito na naputol. Tinalian niya ang paa saka biglang nag-teleport sa likod ni Shuka para ma-slice ito pero ang kamay niya ang naputol. Kaya mas lalo siyang pinagtawanan ng babae. Sinabi ng babae na hindi lang kadena ang kaya niyang kontrolin kundi pati mga maninipis na alambre. Saka biglang tinalian ni Shuka ang pukol na Wong gamit ang mga alambre. Dahil sa nakita ay nakaramdam ng takot si Wong pero naisip nitong dapat ay siya ang hunter at hindi ang tumatakbo. Kaya ginamit niya ang huling alas na switch. Kaya nagpalit nga sila ng kalagayan ni Shuka pero natawa lang ang babae at sinabing siya pa rin ang kumo-kontrol ng laban. Natakot si Wong nang lapitan siya ni Shuka at nagsisigaw ng tulong. Pero ginamit ni Shuka ang kapangyarihan at pinag-teleport si Wong sa itaas na nahulog. Ngunit nag-teleport ito kaya nakaligtas sa impact. Akala niya ay ligtas na siya, pero dumating sina Konami at Ryuji na tinutukan ng long hair. Kahit na opisyal nang sumuko si Wong ay hindi pa rin sapat para bayaran ang lahat ng nawala kay Konami. Kaya sa huli ay kinakailangang mamatay ni Wong at ang lahat ng clan nito. Kaya maging si Keiichi sa labas ay naglaho din. Naalala ni Wong ang kwentong insekto ni Rain sa kanya at naintindihan niyang nasa ganun silang sitwasyon. Pero dahil madaldal ay binaril na lang siya ni Konami at namatay ang bugok. Kalaunan ay sinabi ni Konami na hindi siya nanalo kundi ay natalo siya dahil hindi niya nailigtas ang kaibigan. Saka sinabi nitong ang pinaka-goal ng kanilang clan ay mapatay ang Game Master para matapos na ang D-game. Sinabi ng mga kasama na lahat sila ay susuporta sa adhikain ng bida, saka magkakasama silang naghanap ng gagawing base. Samantala ay pinakita naman ng Game Master na kinausap ang isang D-game executioner na si Obero. Sinabihan nito ang lalaki na huwag lalapitan ang clan ni Konami dahil magiging apple of the eye ito ng Game Master. Sa pagtatapos ng anime series ay pinakita ang mga bida na pinagbabawal nila ang paglalaro ng D-game sa kanilang teritoryo. At ang mga matitigas ang ulo ay pinapatay nila. Ngunit biglang napunta si Konami sa gubat para sa panibagong laro. At natapos ang series. Ano pang ginagawa mo dyan? Like na yan at follow na agad for more anime recaps Tagalog.com.